Sir, ano po nangyari po sa inyo, sir? Ba't sir naputulan po kayo ng ano? Naksidente po ako, sir, noong 2009 po. Nawala nung preno po yung minamani ako contract. Then po tumuloy-tuloy po doon sa Pabulosok, may Mindanao Avenue po. Okay, so bali sir, yung naputol na sir, yung dalawang pa mo, sir. Opo, sir. Naputol Opo. siya. Tapos sir, nung na-aksidente ka sir, nung last 2009, kasama mo pa naman sir yung mga kinakasama mo, pati mga anak nyo. Kasama ko pa naman po, sir, nung nasa hospital pa po ako. Naka-confine pa po. Then, nung nakalabas na po ako ng hospital ng isabi niya, pag-uwi ko po sa kapatid ko doon sa Cavite. Tapos nung nakarecover na nga po ako tapos nung pauwi na kami ng Bicol, niyaya ko po siyang umuwi na lang doon sa probinsya po para doon na lang manirahan. Di naman sumama sa amin pag-uwi. Sabi po sa akin kasi noon, susunod na lang daw po. Hindi naman po natuloy yung pagsunod niya sa amin doon sa probinsya po. Kaya simula po ngayon, hindi na po kami nagkita. Year 2009 yun sir, yung last nyo nung kita. Opo. Onwards, 10 years after, kahit hanggang ngayon sir, hindi na talaga sila nagpaparamdam. Wala pong paramdam. Kahit sa Message or call? Sa social media po, wala sila. Hindi ko ma-search po eh. Pahit sir mga anak nyo sir? Opo. Ilang taon na sir ang anak nyo by the way sir ngayon? Sa ngayon po yung panganay ko po nasa 22 years old na po. Yung si isa? Samantha May. Tapos si Joshua, Stephen Joshua. 16 years old na po. Basically sir, pinanganak pa lang siya nung aksidente kayo sir? Opo, yung sa bunso po. Yung bunso? Opo. Matagal na din pala. So, binata na sir. Binata So, hindi na ito po. nakita talaga sir? Totally po, hindi ko na po nakita nung simula po. Nung mga nag-aaral to sila sir, yung sina Samantha, si Stephen, nag-aaral to sila. Nag-aaral po yun. So, nung mga graduation time nila na ba po sir, nagpaparamdam po sila? Nag-graduation na nila? Wala po sir. Si Ma'am Lizelle Bilin, ito yung kinakasama ni sir, Opo no? sir, opo. Yung mga pamilya niya sir, like mga kapatid niya, nanay, tatay niya, may kontak ka? Wala po sir. Ang nakakwentuhan ko, umuwi daw po sila ng province din eh. Kasi taga Dumaguete po yun. Hello po, Ma'am Hi, hello. Helen. Ano niyo po si Sir Ronnie? Kapatid ko po, sir. So, Ma'am, ano po yung mga nabilitanin niyo, Ma'am, regarding po sa kanyang kinakasama at saka mga anak niya, bakit bigla na lang po nung 2009 hindi na nagparamdam? Bigla na rin din kasing hindi na nagpakita po sa amin. Simula nang naputulan po siya, iniwan kasi siya niya yung kinakasama. Iniwan siya. Kaya wala na po kaming balita. Pero ginawa naman namin pong paraan. Naghanap din po kami pero hindi namin na nakita. Itong mga anak, Ma'am, siguro, if 16 years ago to yung isa, sigurado, bunso pa to. Hindi ito nakita yung tatay niya. Panganay niya 7 years old. Yung pangalawa niya po is 3 months lang po kasi noon eh. Okay. Oh. So, batang-bata pa. Baby pa talaga po siya. Wala pong may nag-reach out, Ma'am, para Wala hanapin po. Hinahanap din namin, hindi po rin talaga namin mahanap. Kasi kawawa nga talaga si Sir Ronnie, no? Kasi aksidente na nga, tapos iniwan pa ng kanyang kinakasama, hindi pa nakita yung anak. Hindi rin namin po kasi masisisi kasi syempre sa sitwasyon niya, hindi na siya makapaghanap buhay. Wala po siyang pang-support siguro. Opo. Na ano din niya yung ano. Pero si, ano. opo ma'am, ano po yun? Sa ospital si Sir Ronnie talagang umalis lang po habang siya po yung nakakonfine Pinuntahan pa ma'am. pa siya ng isang beses po sa ospital. Tapos nung umuwi pa siya doon sa kapatid ko kasi doon po siya nag-stay sa Cavite. Niyayaya ng mama ko. Sabi niya, pwedeng sumama sa probinsya. Bibigyan na lang ng nung tindahan. Hindi rin sumama. Yung si Lizelle yun, Ma'am. Oo. May mga idea po ba kayo, Ma'am, currently po saan kaya to si Lizelle? Wala May po. mga narinig kayo? Simula nung hindi na wala na po kami So, bali, Ma'am, balita. kayo na lang po nga magkapatid, nag-alaga po dito kay Sir Ronnie. Nasa akin po siya ngayon. Tapos may kapatid po kayo si Ma'am Alma. Opo, nasa Bicol po. Ma'am Alma, may idea po ba, Ma'am, kung ano po nangyari dito sa kay Sir Ronnie at saka sa kanyang kinakasama? Ang pagkakaalam ko lang po, sir, kasi po nung binabantayan ko po yan si Ronnie sa ospital, sir, one time lang po siyang pumunta, sir, nung palabas na nga po kami sa ospital. May mga nakwento po siya sa inyo, Ma'am? May nasabi po siya kung ano yung mga hinanakit niya or anything? Meron po ba? Wala naman po, sir. Basta lang po, sir, yung sinasabi niya lang sa akin kasi nung kinausap ko po siya nung time na yun, sabi ko, baka pwede kayong sumama na lang doon sa amin sa probinsya kasi pag natapos yung check-up ng kapatid namin, iuwi na namin siya doon sa probinsya. Kasi mahirap sa Maynila pag ganong sitwasyon, paano naman namin yan maitataguyod
Kasi nawala na ng 2 paa. Ang sagot niya po sa akin, sir, sige po ate, pag-isipan ko po kasi nagbalak daw po siya, sir, na lumabas ng ibang bansa, mag-a-apply daw po siya for abroad. Yun po ang sabi niya. Iiwan niya daw po na lang yung 2 anak niya doon sa magulang niya, sa probinsya din nila sa Dumaguete po. So, hindi po nagawa yan, ma'am, na maging OFW or wala naman? Wala naman po. Maganda naman po yung pakiusap niya sa amin na ganun po. Kaya sabi ko, hindi ko naman po siya pwedeng apurahin pong makasama na sa amin nung time na iuwi na namin yan dito si Ronnie sa Bicol. Intindihan po namin, Ma'am Alma. Pero Ma'am Alma, nagko-contact pa rin po ba sa inyo to si Ma'am Lizelle? Like may communication pa po kayo? Ay, wala na po, sir. Since pong naiuwi na namin po si Ronnie dito sa Bicol, wala man po akong contact sa kanya. Yung mga anak po ba, Ma'am, may nag-contact po sa inyo? Wala din? Wala din po, sir. I see. Kasi nung time yata ng aksidente, medyo bata pa no? 6 years old at saka newborn. Panawagan ko po kung nanonood man po yung nakikita ng ko po ngayon si Lizelle Belen po, tapos yung 2 ko pong anak, si Samantha May Ferrer, tapos si Stephen Jus Ferrer. Napapanood nyo naman po ako please naman po mag-contact naman po kayo sa akin kahit dito na lang po sa Wanted sa radyo po kung talagang gusto niya po akong makita. Dito na lang po ako kontakin kasi may FB account naman po ako. Pwede naman po akong i-search naman lang po doon sa pangalan ko po. Sana naman kay Lizelle, pakita mo naman sa akin yung 2 anak kasi yun lang naman tayong hinihiling ko Makita ko lang naman yung 2 ko, okay na. Kasi tagal ko na po hindi nakita Kasi mula po nung na-aksidente ako talaga pong siguro po kasi nawalan siya ng pag-asa ako naman po malakas po yung loob ko kahit na ganito yung nangyari po sa akin. Din naman ako nawalan ng pag-asa. Basta nananalig lang po sa may kapal. Hindi naman po siguro ako pinabayaan ng Diyos kahit ano pong nangyari. Actually, kahapon pa po wino-workout din ng Rafi Tulfo in Action Team, sir, yung pag-message, pag-reach out po sa mga barangay, barangay to barangay na po kami. Nagme-message na rin po kami sa mga messenger po na kapangalan po. Sinusubukan din po ng aming team na mahanap po yung inyong mag-iina. And nailapit na rin po namin ito sa LGU ng Dumaguete para mahanap po yung mag-iina po ninyo. Pero Miss Lizelle Belen, may picture po ba kayo, sir, ni Miss Lizelle? Wala po. Wala po kayo natabi? May isa pa po kung natabi, ma'am, kaso po nasira po nabasa po kasi nung bumagyo sa probinsya po sa amin sa Bicol po. Hindi na po masyado siya na makita yung mukha po. Miss Lizelle Belen, kung nakikinig man po kayo, Ma'am Lizelle, ang inyo pong dating kinakasama ni si Mr. Ronnie Ferrer ay nandito po sa tanggapan ni Idol Rafi Tulfo at nananawagan po na sana po kayo po ay muling makausap ni Sir Ronnie, kasama po ang inyong 2 anak na si Samantha May Ferrer and si Stephen Josh Ferrer. Sir Ronnie, kapag nagkaroon po kami ng impormasyon sa kinaroroonan po ni Miss Lizelle Belen or siya mismo po ay nag-reach out sa aming tanggapan kay Idol Rafi, gayon din po ang inyong 2 anak, agad papupuntahin po namin kayo dito, agad po namin ipagbibigay alam sa inyo. Opo. Okay po. Opo. Opo. At kung ano man po yung maitutulong po, of course, ni Idol Rafi, sabihan nyo lang po kami. Pero I'm sure, sir, nananalig po kami na mahahanap po natin yung inyong mag-iina. Opo, sa tulong po ng programa ni Idol Rafi. Kanina lang po, meron na po kaming nahanap. Actually, bumabalik po talaga dito yung mga nananawagan po sa amin. So, kami po yung nananalig na makasama niyo po ang inyong mag-iina kahit po yung mga anak po ninyo. Tiwalang sir, baka sir Darating na Pasko. mag-happy and Merry Christmas din sir. Yes. Tiwalaan opo. po sir. Okay po. Opo. Thank you po, Salamat po. Sir Rafi Tulfo po. Thank you po sa niyo po, nakapunta po ako dito sa station niyo para makapanawagan po. Maraming salamat po. God bless you po.